Bilang paggunita sa Jubilee Year of Mercy, pinayagan ni Pope Francis ang pagtatalaga ng Jubilee Churches sa iba't ibang panig ng mundo. Dito sa Pilipinas, isa sa mga napiling magkaroon ng Holy Door ang Our Lady of Sorrows Parish sa Pasay City. Balitang hatid ni Cara David. Ayon sa simbahan, hindi pangkaraniwan ang Kwaresma sa taong ito. Itinalaga kasi ni Pope Francis ang 2016 bilang Jubilee Year of Mercy o Taon ng Awa. Tinalaga ng Papa Francisco ni Pope Francis bilang extraordinary. Bilang hudyat ng pag-uumpisa ng Taon ng Awa, binuksan ni Pope Francis ang Holy Door sa St. Peter's Basilica December 8 noong nakaraang taon. Magtatagal ang Year of Mercy hanggang November 20, 2016. Noon, ang 4 na basilika lamang sa Vatican ang may Holy Doors. Pero ngayon, pinayagan ng Santo Papa na ilapit sa mga tao ang mga ito. Sa pamamagitan nito ng pagtatalaga ng mga Jubilee Churches na may kanya-kanyang Holy Doors sa iba't ibang parte ng mundo. Base sa paniniwala ng Simbahang Katoliko, sa pagpasok ng isang tao sa banal na pintuan, nakatatanggap siya ng plenary indulgence o kapatawaran sa kasalanan. Binubura rin ng indulhensya ang kaparusahan sa kasalanan. Makabuluhan sa ngayon kasi merong holy door na tinatawag eh. So, yung mga tao pag pumapasok dito, alam nila na merong special na biyaya silang tinatanggap. Ang debotong sinoli nagsimula ng maglibot sa mga simbahang idineklarang Jubilee Churches. Ang Our Lady of Sorrows Parish sa Pasay City ang pangatlong simbahan sa kanyang listahan. Habol daw ni Noli na matanggap ang indulhensya sa loob ng Extraordinary Year of Mercy. Ang Holy Door Pilgrimage kasi is we're going back to the Father. We're going back to God. We're asking forgiveness for all the sins that we have done. And essentially, be forgiven and earning that plenary indulgence. Pero sapat na raw ang pagpunta sa kahit isang Jubilee Church. Kailangan lang daw maging taimtim sa pananalangin. I am the door, sabi ng ating Panginoong Hesukristo. No? Ngayon, pag nagpunta tayo sa isang Jubilee Church, no, kailangan, halimbawa, mangumpisal tayo o kaya nakapagkumpisal na tayo sa ibang lugar. No? Pagkatapos misa, at ipagdasal natin ang intensyon ng ating Santo Papa. Isa ang Our Lady of Sorrows Parish sa 5 Jubilee Churches na idineklara ng Archdiocese of Manila. At upang gabayan ng mga bibisita sa mga simbahan, nagpa-imprenta ng mga passport ang Archdiocese. Kada simbahang mapupuntahan may tatak na katumbas. Para sa mga kagaya ni Noli, ang pagbisita sa Holy Doors ay paraan para maging mas malapit sa Panginoon. I believe that every time I go out of go inside and outside of the Holy Door Church, nagiging closer ako doon sa buhay ni Jesus. No? Pero paalala naman ng simbahan, hindi dapat natatapos dito ang pagpapakita ng pananampalataya ngayong Taon ng Awa. Ang magandang bigyan ng diin ngayong panahong ito ng Taon ng Awa ay yung tinatawag ni Papa Francisco na mga gawang-gawa. Kasi ang pananampalataya na titigil lamang sa mga debosyon, sa mga ritual, ay sabihin nating hindi kompleto. Ang magbubuo ng Taon ng Awa ay yung pagpaparamdam mo rin sa kapwa ng awa ng Diyos. Cara David, GMA News.